Audio Jungle. Audio Jungle. Marami ang nagtatanong kung ibabalik ba natin dito ang paksa ukol sa One World Order ng Illuminati. Mahaba ang paksang yan pero may katuturan ng pag-uusapan sa ibang pagkakataon na nga lamang. Ang sagot lang namin sa inyo, para masaya naman kayo, magbibigay kami ng kwento ukol sa One World Order. Pero ito ay tuwirang pagpili muna namin sa paksa na kung ano ang nangyayari sa Asian region sa nakalipas na 3 dekada. Alam nyo ba ang sekreto sa likod ng crescent symbol o half moon na matatagpuan sa bandila ng ilang Arab nations? Minsan itong naisip na isama ng dating presidente ng Pilipinas na si Fidel V. Ramos sa ating pambansang watawat para irepresenta rin ang mga kapatid nating Muslim. Pero tila nabulabog na bubuyog ang lahat ng mga nakaalam nang magsimulang kumalat ang balita. Marami ang hindi sumang-ayon, kabilang na ang grupo ng mga militanteng Katoliko na tinatawag ng Philippine Alliance for Catholic Tradition, PAC. Pinamumunuan nito ng isang Franciscan tertiary. Ayon sa kanila, ang paglalagay ng crescent moon sa ating bandila na isa na ring Masonic national banner ay makadaragdag lamang sa puot ng Diyos sa atin. Ganito ang pahayag ng PAC sa naturang kontrobersya. Para bang nakausap nila ang Diyos at parang sinasabi sa kanila ng Diyos na ayaw ng Diyos sa mga hindi Katoliko. Ganun ba yan? Sabi nila, walang kamalay-malay mga Pilipino na mga atheist, French revolutionaries talaga ang tunay na kumukontra at umuusig sa mga relihiyon. Sinusunod ng mga ito ang satanic dynamism na mga tagumpay nitong ipinakalat sa buong mundo. Ito yung indoctrination na liberty, equality, at fraternity na siyang pundasyon sa pagkakaroon ng one world government. Nagpapatuloy pa rin ang pagwasak sa nation states habang patuloy na itinataguyod ng mga globalista na tulad nila George Bush at iba pang mga malalaking lider ng buong bansa. Ang New World Order o mas mainam siguro na kilalanin natin bilang New World Disorder. Maging sa sarili nating bayan dito sa Malacanang noong wala pa si Digong, may mga patagong galamay na kumikilos para isulong ang ganitong agenda. Patuloy tayong inaalipin ng mga conspirator na ito, ginagawang pain para sa kanilang neo-Caesarian international bankers. Dapat na mabulgar kung sino ang tunay na kalaban bago sila tuloy maghari sa mundo. Puro panlilinan lamang ang lamang at ang alam ng mga taong ito. Taliwas sa mga sinasabi nila ang mga ikinikilos nila. Ang katotohanan talaga wala silang pakialam sa mga idinadaing ng mga kapatid nating Muslim. Ang simbolong crescent talaga ay galing sa mystic shriners na siya nagpapatakbo sa demonic globalism. Ano sa tingin nyo ang kinabukasan ng Pilipinas? Magiging tulad ba tayo sa Lebanon na nagkaroon ng isang madugong military playground? Magtatagumpay ba sila sa layuning isulong ang pagpapatay ng mga Kristiyano at Muslim habang ang mga tunay na kalaban ay masayang nagmamasid sa tabi-tabi lang? Para sa PAC, sila ang kumakatuan sa tunay na Katoliko dahil ang Catholic Church daw na lumaganap sa buong Pilipinas ay ang Katolikong lumapastangan na pasikretong sumusuporta sa One World Government. Medyo may katotohanan din ito, di ba? Dahil napag-usapan na natin kung sino nagtatag ng talagang katipunan, naging dami lang si Emilio Aguinaldo at si Andres Bonifacio. Pero sa isang pagkakataon natin pag-uusapan niya, ang sabi ng PAC, pinatay na raw ng Vatican ang tunay na diwa ng pagsamba dahil biniligtad nito ang tunay na doktrina ng mga apostol. Maging ang tunay na misyon ng simbahan ni Kristo ay pinalitan na rin. Kung dati layunin nitong ipasok sa Kristyanismo ang mga tao, ngayon ay nais na ikompromiso na lamang daw para sa ibang reliyon. Hindi lang one world government ang itinutulak ng mga tunay nating kaaway, kundi pati na rin one world religion. Ang dalawang ito ang sangkap sa pagkakaroon ng Beast of the Apocalypse. Ang Beast of the Apocalypse ay isang halimaw na kalaban ng Diyos.
Siyang magdadala ng kaguluhan sa mga mortal na tao sa ibabaw ng mundo at walang makahaharang sa masamang layunin ng Beast of the Apocalypse. Para sa dating Pangulo, tayo mga Pilipino raw ay may sakit na spiritual schizophrenia. Ang pahayag niya, we claim to be the Holy Catholic nation in Asia, yet our flag carries the sun, symbol of Pan, the mythology's god of nature, and Pan is another name for Satan. Isa pang simbolo ng okultismo ay ang pentagram o five-pointed star na madalas matagpuan sa mga bandila ng iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Sa aklat ni Arthur Edward Waite na A New Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries, ipinahayag ni Waite na ang pentagram o Pen Alpha ang pinakamakapangyarihang simbolo sa lahat ng occult talisman, lalong-lalo na ang red o blazing star na makikita sa mga communist tanks, plane at iba pang armas. Ayon sa American writer, radio host at ministro ng Power of Prophecy Ministers at Bible Home Church na si Texim Mars, kinikilala ng mga Celtic priest ang pentagram bilang witch's foot. Noong Middle Ages sa Britain at iba pang parte ng Europe, tinatawag ito na Goblin's Cross, Devil's Sign at Wizard's Star. Para sa Druids ng Great Britain, ito ang lapastangan na simbolo ng Godhead. Dahil dito, mapapaisip rin tayo kung alam ba ng mga Chinese ang tunay na pinaghugutan ng simbolo ng kanilang watawat. Pwedeng oo, pwedeng hindi, pero isa lang ang may kasiguraduhan. Noong nagsisimula pa lamang ang 19th century, nakita na ng Raja of Sarawak na si Sir James Brooke ang oras na ang pinakamakapangyarihang China ay mamumulat. Ayon kay Brooke, ang China ay kahanga-hanga sa kanyang virtues pero kapuna-puna rin ang ilang epekto. Ang industriya na higit sa lahat sa ibabaw ng mundo, walang mapagkukumparang sa galing. Masisipag sila, pasensyoso at masayahin. Sa kabilang banda, may ilang mga kurap at gumagamit ng kapangyarihan sa mga kayang-kaya nilang panghimasukan. Sa kasamaang palad, ang tumpak na paglalarawan ni Sir James Brooke sa dalawang mukha ng China ay hindi binigyang pansin ng ilang lugar sa Asya at maging sa Amerika. Napansin na lamang ito nung huli na ang lahat. Wala nang nakikitang Chino na nababalot ng lungkot ang mukha at madaling na aalipusta sa ngayon. Ang tanging natira na lamang ay ang mga mukha nila na puro may pagka-agresibo pero may pagka-inosente pa rin sa gawain ng Western world, lalo na ng media sa Western world. Hindi na nakakagulat ang biglaang pag-usbong ng kapangyarihan ng China kung isa sa isip ang diwa ni Sun Tzu na isang magaling na tactician at may akda ng aklat na The Art of War. Bait them with the prospect games, bewilder and mystify them, use anger and disrupt them, humility to make them arrogant, tire them by running away and cause them to quarrel among themselves, attack them when they do not expect it, when they are least prepared, be subtle that you are invisible, be so mysterious that you are intangible, then you control the rival's fate. Yan ang sinabi ni Lao Tzu sa aklat na The Art of War. Sa pagsasaisip at sa pagsasapuso ng mga aral na ito, maging ang mga aral ni Kong Jinghua, the pirate, at iba pang overseas Chinese na dumating bago pa siya nagtungo rito. Nagtagumpay ang China sa pagbuo ng patagong empire sa paligid ng Dagat Pasipiko. Itong Yellow Lords na ito ang nagbubuga ng malaking salapi sa kanilang bansa habang patuloy ang paggasta ng mga kalapit sa Asia-Pacific nations. Ngunit karamihan sa Chinese migrants ay namabalot na rin ng pag-aalala kung ano ang naghihintay na kinabukasan para sa kanilang buhay. Sa Indonesia, kinakabahan ng mga kukungs sa pag-alis ni Suharto sa mundo ng politika. Sa Malaysia, patuloy na nababahala sila sa pagkalat ng Juvenism sa Maray Class. Ngunit baliktad ang nangyayari sa Pilipinas, kaunti lamang ang kakilala natin na nagdesisyong umalis sa ating bansa. Marami pa ring ethnic Chinese na nanatili sa Pilipinas at ang bilang nila patuloy na dumarami, na parang may magandang mangyayari
sa kanilang pananatili sa bansang Pilipinas. Siguro, isa itong klarong mensahe na nararating na nila ang antas ng epektibong pagkontrol sa kapalaran ng mga kinakaibigan nilang tao at bansa. Kasindak-sindak mo, sigaw, ayan sa likod mo.